Ang pagiging pinili ay may kasamang mabigat na pasanin. Gustong-gusto ng lahat na maging isang bayani, ngunit ano ang mangyayari kapag ang bayani ay layo ng paghamak at pangungutya? Bakit laging naiinis ang mga tao sa mga pinili kung dapat nilang ipagdiwang ang kanilang pagtawag? Kung ikaw ay nagtataka kung bakit ka nakaranas ng pagkapuot at pagtanggi mula sa mga tao, narito ang iyong sagot. Bilang pinili ng Diyos, isa sa mga gastos ay ang pagligtas sa kapaligiran ng puot, kahit ng iyong mga mahal sa buhay. Ngunit huwag mabalisa o mag-alala. Ang Diyos ay kasama at gumagawa sa iyo. Sa video na ito, tinutuklasan namin ang 5 dahilan kung bakit nakakaranas ang mga napili ng galit mula sa mga tao at kung ano ang gagawin bilang tugon. Bago tayo magpatuloy, mangyaring mag-subscribe sa channel at i-click ang boton ng notification para ma-access ang higit pang mga nakaka-inspire na video. Tingnan natin ang 5 dahilan kung bakit kinasusuklaman ka ng mga tao bilang napili. Numero 1, nakikita nila sa iyo ang hindi nila nakikita sa kanilang sarili. Ang unang dahilan kung bakit kinasusuklaman ka ng mga tao bilang isang pinili ay dahil nakikita nila sa iyo kung ano ang hindi nila nakikita sa kanilang sarili. Nakita nila na ikaw ay naiiba at naiiba sa kanila. Iba ka sa grupo. Ang nakikita nila bilang mga regular na pattern sa kanilang paligid ay hindi naugnay sa nakikita nila sa iyong buhay. Alam nilang espesyal ka at nagsimulang magalit sa iyo dahil hindi nila nakikita ang mga kahanga-hangang katangian sa kanilang sarili. Bilang isang pinili, ginawa ka ng Diyos na natatangi at naiiba sa iba dahil sa espesyal na atas na tinawag niya sa iyo. Binigyan ka niya ng espesyal na kakayahan upang mapahusay ang pagpapatupad. Siya ay kasama mo upang tulungan kang maging matagumpay sa lahat ng kanyang inialay sa iyo. Ang presensya niya sa iyo ay nagpapaiba sa iyo sa karamihan, kaya naman napupuot sila sa iyo. Maaaring hindi mo alam kung ano ang iyong dinadala, ngunit alam nila. Alam nila ang halaga ng nakita nilang ipinahayag sa iyong buhay. Nakita nila ang pamumuhunan ng Diyos sa iyong buhay at kung paano nito binago ang iyong buhay. Nagagalit sila dahil hindi nila nakikita ang pareho sa kanilang sarili. Halimbawa, nakita ni Saul ang ilang mahahalagang kakayahan kay David na hindi niya makita sa sarili niya. Sa kabila ng pagiging bata, nakikita ng lahat ang presensya ng Diyos na kasama niya mula sa kung paano siya nakipaglaban sa oso at leon habang inaalagaan ang mga tupa ng kanyang ama, hanggang sa kung paano siya tinulungan ng Diyos na mapagtagumpayan ang higanting Filisteo, hanggang sa mga labanan na kanyang nakipaglaban para sa bansa at bumalik na may mga tagumpay. Siya ay walang alinlangan na espesyal. Siya ay hindi isang regular na batang lalaki, may higit pa sa kanya. Dahil hindi nakita ni Saul ang lahat ng ito sa kanyang sarili, kinapuotan niya si David at hinangad na patayin siya. Sa Genesis 26, ang mga taga-Gerar ay nainggit at napupuot din kay Isaac. Matapos siyang utusan ng Diyos na manatili sa lupain iyon at siya ay sumunod, pinagpala at pinarami siya ng Diyos. Siya ay yumaman at umani ng 100. Nakita ito ng mga tao doon at napupuot sa kanya. Nakita nila kung gaano siya kaiba sa kanila. Nasa kanya ang tagumpay na wala sa kanila. Lumaki siya sa yaman sa paraang hindi nila naranasan. Nakita nila ang mga kamay ng Diyos sa kanya, pinaunlad siya, kaya kinapuotan at sinalansang nila siya. Pinuno nila ang mga balon ng kanyang ama. Kahit na naghukay siya ng iba, kinuha nila ito mula sa kanya, lahat ay dahil sa puot. Ngunit gaya ng dati, ginawa siyang tagumpay ng Diyos laban sa kanila sa pamamagitan ng pagtatatag sa kanya sa Rehoboth at ginawa siyang yumabong doon. Kinasusuklaman ka ng mga tao dahil nakita nilang hindi ka kasama nila. Ipinaliwanag ito ni Jesus noong tinuturuan niya ang kanyang mga disipulo sa Juan 15:11. Kung kayo'y kabilang sa sanlibutan, ibigin kayo nito na para sa kanya. Kung baga, hindi kayo sa sanlibutan, ngunit pinili ko kayo mula sa sanlibutan. Kaya't napupuot sa inyo ang sanlibutan. Kung ganoon ka sa kanila, hindi ka nila kamumuhian. Ngunit dahil hindi ka, ipinaglaban nila ang puot at pagtanggi laban sa iyo. Ngunit huwag mag-alala, hindi ikaw ang kinasusuklaman nila. Si Jesus din, nakita nila kung gaano siya kaiba sa kanila.
Nakita nila kung paano niya ginawa ang mga bagay ng iba. Nakita nila kung gaano kalaki ang kapangyarihang hawak niya at kung gaano siya makapangyarihan. Kinamumuhian nila siya, tinanong siya, at sa huli ay inusig nila siya. Kinamumuhian nila siya kaya mas pinili nila ang isang magnanakaw kaysa sa kanya. Ngunit siya ay bumangon muli. Siya ay bumangon sa ibabaw ng kanilang pagkamuhi at pagkakanulo na kung paano kanya papayagang bumangon sa tagumpay at tagumpay. Amen. Pangalawa, mayroon kang dominanteng presensya. Ang susunod na dahilan kung bakit galit ang mga tao sa iyo ay dahil sa iyong dominanteng presensya. Bilang pinili ng Diyos, namumukod tangi ka ng hindi nagsisikap. Tumatawag ka ng atensyon ng hindi man lang nagpaplano. Ang kaluwalhasya ng Diyos ay nagniningning sa iyo ng labis na ikaw ay nagiging kapansin-pansin saan ka man magpunta. Kahit na gusto mong manatiling mababang profile, napapansin ka pa rin ng mga tao at ang atensyon ay nauukol sa iyo. Nagiging galit ito sa iba at sinimulan nilang kamuhian ka. Kinamumuhian ka nila dahil pakiramdam nila ay lumiliit sila sa iyo. Pakiramdam nila walang makakakilala at makaka-appreciate sa kanila hanggat nandyan ka. Pakiramdam nila ay kumuha ka ng espasyo na ginagawang mahirap para sa kanila na makita. Nakikita nila na ang iyong bituin ay kumikinang na mas maliwanag kaysa sa kanila at nagalit. Kung alam lang nila na eksakto ka kung ano ang gusto ng Diyos sa iyo. Ang nakita lang nila ay mga pagpapahayag ng kanyang mga kamay sa iyo. Bilang isang pinili, ang kaluwalhasya ng Diyos sa iyo ay hindi maaaring pahintulutan kang manatiling nakatago. Ang kaluwalhatyang ito ay nag-aanunsyo ng iyong presensya para makita ng mundo kapag pumasok ka sa mga silid at sitwasyon. Nakapagsuot ka na ba ng malakas na halimuyak sa isang kaganapan at napansin ang mga ulo ng mga tao na lumilingon sa iyong direksyon? Inihayag ka ng bango. Gayon din sa mga napili. Ang halimuyak ng inilagay sa iyo ng Diyos ay nagpapahayag sa iyo saan ka man magpunta, kaya naman hindi ka maaaring manatili sa likuran. Kinasusuklaman ka ng mga tao dahil dito, hindi mo alam na hindi mo sinasadya. Kinasusuklaman din nila si Jesucristo sa kadahilanang ito. Kahit saan siya pumunta, hindi siya maaaring manatili sa likuran. Palagi siyang namumukod tangi. Sa tuwing siya ay tahimik na dumadaan sa mga rehiyon, hinahanap siya ng mga tao. Ang presensya ng Diyos ay napakalakas sa kanya na hindi niya kayang panatilihing mababa ang profile. Binabanggit ng Biblia kung paano siya dadaan sa ilang lugar, at ang mga taong nangangailangan ng tulong ay tatawag sa kanya. Siya ay pupunta sa kanyang sarili, papalapit sa Jericho, nang isang bulag na lalaki ang sumigaw sa kanya para humingi ng tulong. May katulad ding nangyari sa Mateo 20:30. Dalawang bulag na lalaki ang nakaupo sa tabi ng daan, at nang marinig nila na si Jesus ay dumaraan, sila ay sumigaw, "Panginoon, anak ni David, mahabag ka sa amin." Palaging binibigkas ang presensya ni Jesus. Kahit sa kasal sa Kana sa Galilea, dumalo siya sa kaganapan kasama ang kanyang ina bilang panauhin tulad ng iba. Ngunit dahil sa presensya ng Diyos sa kanya bilang isang pinili, gumawa siya ng isang himala. Ang lahat ng ito ay nagpagalit sa mga Pariseo at Saduseo at kinapuotan nila siya dahil dito. Maaaring hindi kasi siya na may mga taong napupuot sa iyo dahil sa pagiging kapansin-pansin kapag hindi mo man lang nilayon, ngunit hindi ka dapat malungkot tungkol dito. Tandaan, ang Diyos ay gumagawa sa iyo para sa kanyang mabuting kasiyahan. Kung ginawa kanya sa ganitong paraan at inilagay ang kanyang kaluwalhasyan sa iyo, ito ay dahil ito ay mahalaga para sa iyong buhay at layunin. Kaya yakapin mo ito at huwag mong hayaang mabigatan ka ng kanilang puot. Bilang 3, ikaw ay tinukoy at determinado. Ang isa pang malalim na dahilan kung bakit kinasusuklaman ka ng mga tao bilang isang napili ay dahil ikaw ay tinukoy at determinado. Mayroon kang pakiramdam ng direksyon at determinado kang makarating doon. Alam mo kung ano ang tinawag ng Diyos na gawin mo at tinatahak mo ang landas patungo sa pagsasakatuparan nito. Naiintindihan mo ang iyong layunin kung nasaan ka ngayon at hindi nag-aaksaya ng oras o mga mapagkukunan sa paghabol sa iba pang mga bagay.
Ang mga bagay na ito ay nagpapagalit sa kanila at nagdudulot sa kanila ng pagkapuot sa iyo. Kinamumuhian kanila dahil wala silang mga bagay na ito sa kanila. Hindi nila alam kung ano ang dapat nilang gawin sa kanilang buhay. Ang nakikita mong may mga bagay na naisip mo ay naiinggit sila sa iyo. Ang iyong determinasyon ay nagbabanta sa kanila. Nakita nila kung paano mo itinakda ang iyong isip sa mga layunin at maisakatuparan ang mga ito. Nasaksihan nila na lumampas ka sa mga hadlang at nakamit ang tagumpay. Nakita nila ang lahat ng ibinigay ng Diyos sa iyo na makamit, at sa halip na pahalagahan ang gawain ng Diyos sa loob at sa pamamagitan mo, namuo sila sa pagkapuot. Ang mga taong walang direksyon at layunin sa kanilang buhay ay nagnanais na ang lahat ay maging katulad nila. Kapag nakita ka nilang iba sa kanila, tatawagin ka nila at sinusubukan ka pang pigilan. Susubukan nilang pigilan ka sa iyong ginagawa. Mababaliw sila sa iyong mga aksyon na nagpaparamdam sa iyo na maliit at walang halaga. Ngunit hindi mo dapat hayaang mapunta sila sa iyo. Kinamumuhian ka lang nila. Ang pagtutok sa mga plano ng Diyos para sa iyo ay dapat na iyong prioridad. Mangyaring huwag makinig sa kanilang mga salita ng puot at pangungutya. Kinamumuhian ka nila dahil nakikita kanilang lumalabas na matagumpay sa bawat sitwasyon. Anuman ang kanilang ginawa upang pigilan ka, ikaw ay higit pa rito at tatayong matagumpay sa dulo. Kinamumuhian ka nila dahil wala sa kanilang mga pagsisikap na pababain at ibaba ka sa kanilang antas ay tila hindi gumagana. Ang mga tagapangasiwa ng lalawigan sa aklat ng Daniel, Kabanata 6 ay napupuot sa kanya sa kadahilanang ito. Nasaksihan nila kung gaano determinado si Daniel. Nakita nilang bumangon siya mula sa pagdala sa kanilang bansa bilang bihag tungo sa pagiging mataas na opisyal ng hari. Siyempre, naiinggit sila sa kanya. Si Daniel ay determinado at katangi-tangi sa pagganap ng kanyang mga tungkulin na nakasumpong siya ng lingap sa paningin ng hari. Binalak ni Haring Darius na italaga siya sa kaharian, ngunit nabalisa ang ibang mga tagapangasiwa. Ngunit ang mas ikinagalit nila ay wala silang nakitang magagamit laban sa kanya. Siya ay isang matuwid na tao. Sinasabi ng Daniel 6:4. Dahil dito, sinikap ng mga tagapangasiwa at ng mga satrapa na humanap ng mga dahilan para sa mga paratang laban kay Daniel sa kanyang pagsasagawa ng mga gawain sa pamahalaan, ngunit hindi nila ito nagawa. Wala silang makitang katiwalian sa kanya, sapagkat siya ay mapagkakatiwalaan at hindi tiwali o pabaya. Siya ay masipag at mapagkakatiwalaan, na walang katiwalian sa kanya. Kilala niya ang Diyos na nagdala sa kanya, at kung ano ang kanyang dinala sa kanya, upang gawin doon, at nanatiling determinado. Ang tanging bagay na magagamit nila laban sa kanya, ay ang kanyang pangako sa Diyos sa panalangin. Sinulsulan nila ang hari at pinalabas siya ng utos laban sa sinumang nananalangin sa alinmang Diyos. Ngunit kahit na marinig ito, si Daniel ay nanatiling tapat at determinado sa Diyos. Nagpatuloy pa rin siya sa kanyang pamumuhay sa pagdarasal. Wala silang nagawang makahadlang sa kanyang layunin at atas. Maging tulad ni Daniel ngayon. Huwag hayaan ang dyablo na kulong sa iyo. Matuto mula kay Daniel at sa mga apostol. Kahit anong gawin ng mga kalaban, hindi nila sila mapatahimik. Sa aklat ng mga gawa 4, nangangaral sina Pedro at Juan sa mga tao nang arestuhin sila ng mga pariseo at ikinulong. Sinikap nilang pigilan silang gawin ang itinawag sa kanila, ang pagpapahayag ng Ebanghelyo ni Kristo. Sinabi nila sa kanila na huminto sa pangangaral sa mga tao. Mahigpit nilang binalaan sila na huwag bumalik sa mga lansangan para mangaral. Ngunit nanatili silang determinado. Naunawaan nila ang utos ni Jesus nang hilingin niya sa kanila na pumunta sa mundo at ipangaral ang Ebanghelyo. Tumugon sila ng may labis na pagtitiwala na alam ng kanilang mga taga-usig na nakasama nila si Jesus. Sinasabi ng mga gawa 4 oras 19 minuto 20. Ngunit sumagot sina Pedro at Juan, alin ang tama sa paningin ng Diyos, ang makinig sa inyo o sa Kanya? Kayo ang mga hukom. Tungkol sa amin, hindi namin maiwasang magsalita tungkol sa aming nakita at narinig. Ito ay tugon ng mga kumbinsido sa kanilang atas at hindi handang masiraan ng loob.
Numero 4, ikaw ay kaibig-ibig. Maniwala ka man o hindi, kinasusuklaman ka ng mga tao dahil kaibig-ibig ka. Hindi nila kayang sikmurain kung paano ka nagustuhan ng lahat. Ayaw nilang magustuhan at paboran ka ng mga tao kahit saan ka magpunta. Naiinis sila dahil hindi ka lang namumukod tangi, pati lahat ay may gusto sa'yo. Sinusubukan pa nga ng mga taong ito na siraan ka sa iba para tumigil na sila sa pagmamahal sa'yo. Ngunit hahantong lamang sila sa pagpapalaganap ng iyong pag-ibig sa kanilang mga puso. Sinusubukan nilang lagyan ng dumi ang iyong pangalan, ngunit gusto ka pa rin ng mga tao. Sinusubukan nilang makahanap ng isang bagay na hindi ka panipaniwala tungkol sa'yo. Lumilikha sila ng isang bagay kapag hindi nila ito mahanap. Gagawa sila ng mga kasinungalingan at maling paratang para magmukha kang masama. Pero guess what? Wala itong epekto at gusto ka pa rin ng mga tao. Kahit na sinubukan mong sirain ang iyong reputasyon sa trabaho, nakahanap ka pa rin ng pabor sa paningin ng iyong mga nakatataas at na-promote ka na ikinagalit nila. Hindi nila alam na hindi mo pinili ang iyong sarili, ang Diyos ang pumili. Hindi mo inilagay ang iyong sarili sa lugar na iyon, ang Diyos ang naglagay, nababahala din sila sa iyong kapayapaan. Wala silang paliwanag kung bakit maaari kang manatiling kalmado sa harap ng problema. Ngunit hindi nila alam na ang iyong kapayapaan ay nagmumula sa Diyos at pinapanatili ng Kanyang Espiritu sa iyo. Kinapuotan ni Haman si Mardokeo at sinubukan niyang siraan siya sa hari. Siya ay nagtayo ng isang poste upang ibayubay si Mardokeo at nais lamang niyang makuha ang utos ng hari na isagawa ang kanyang masamang gawa. Ngunit binaliktad ng Diyos ang mga talahanayan para kay Mordecai at laban kay Haman. Sa halip na bitayin sa isang poste, pinarangalan si Mordecai. Ang isa pang dahilan kung bakit napupuot ang mga tao sa iyo ay dahil nais ng Diyos na gamitin ang kanilang pagkamuhi para sa kanyang layunin. Tama ang narinig mo. Sinasabi ng Biblia na ang lupa ay pag-aari ng Panginoon at ang kabuuan nito. Maaari niyang i-orchestrate ang mga tao mula sa iba't ibang antas ng pamumuhay upang magamit para sa katuparan ng kanyang agenda. Sa kasong ito, ginagamit niya ang pagkamuhi ng mga tao sa paligid mo upang kumpirmahin na ikaw ay tunay na isang pinili. Kung nag-aalinlangan ka kung ang mga kamay ng Diyos ay nasa iyo o wala, ang pagdanas ng pagkapuot at pagtanggi mula sa mga tao ay dapat na higit pang kumpirmahin ito sa iyo. Ang mga karanasang ito ay nagpapaalam sa iyo na hindi ka ordinaryong tao. Pinili ka ng Diyos at pinagkalooban ka ng mga mapagkukunan upang makumpleto ang kanyang tungkulin. Ikaw ay mas mahalaga kaysa sa iyong iniisip at mahalaga sa agenda ng Diyos. Ang pagdududa ay may malakas na negatibong epekto sa iyo. Kapag nag-aalinlangan ka sa kung ano ang nais ng Diyos na gawin mo, hindi mo ito sisimulan ni pag-usapan ang pagsasakatuparan nito. Pinipigilan ka ng pag-aalinlangan at, sa turn, ay naghihigpit sa layunin ng Diyos para sa iyong buhay. Ginagawa nitong maliitin ang iyong sarili at hindi nakikita ang mga bagay mula sa pananaw ng Diyos. Ginagawa nitong tumingin sa iyong mga kawalan ng kakayahan sa halip na tumingin sa mga kakayahan at kakayahan ng Diyos sa iyo. Ito ang dahilan kung bakit gagawin ng Diyos ang lahat para alisin ito sa iyong puso. Kung alam mo na ang dyablo ay sumasalungat lamang sa kung ano ang mahalaga, at nakikita mong inaatake kanya ng puot mula sa mga tao, mauunawaan mo ang halaga ng iyong buhay. Kung nakita mo na ang lahat ng mga bagay na ito na ating napag-usapan at ipinahayag ang mga ito sa iyong buhay noon pa man, at akala mo ay nagkataon lamang ang mga ito, ngayon alam mo na hindi. Mas naiintindihan mo na ngayon. Napagtanto mo na ngayon ang mga bagay na yon ay nangyayari dahil pinili ka ng Diyos. Kung alam mo noon na ikaw ay isang pinili, ngunit nagdududa pa rin sa kung ano ang inilagay ng Diyos sa loob mo, ang pagkamuhi mula sa mga tao ay magiging dobleng kumpirmasyon para sa iyo. Ang pagiging kinasusuklaman dahil sa pagkakaroon ng isang pakiramdam ng direksyon ngayon ay may mas mabuting kahulugan sa iyo. Naiintindihan mo na ngayon kung bakit iniinis sila ng iyong kaibig-ibig na karakter. Ito ay dahil ikaw ay isang pinili. Halimbawa, si Joseph ay minamahal ng kanyang mga kapatid hanggat hindi niya alam kung ano ang kanyang dinadala.
Ngunit sa sandaling ang kanyang layunin at hinaharap ay nahayag sa kanya at sa kanyang mga kapatid, nagsimula silang mapuot sa kanya. Minsan, kapag nakararanas ka ng puot, lalo na sa mga taong hindi mo inaasahan, ito ay sinusubukan ng Diyos na bigyan ka ng dobleng kumpirmasyon kung ano ang iyong tinataglay at kung ano ang kanyang itinanim sa iyo. Gusto niyang maunawaan mo kung bakit kanya pinapansin at kilalanin na pinili kanya para sa mas mataas na layunin. Maari ding gamitin ng Diyos ang kanilang puot bilang kasangkapan sa kanyang plano para sa iyong buhay at kapalaran. Ang pagkapuot ng mga kapatid ni Joseph ay isang kasangkapan na ginamit ng Diyos upang itulak siya sa direksyon na itinakda niya para sa kanya. Itinalaga ng Diyos si Jose na maging punong ministro sa Ehipto, na nangangahulugang kailangan niyang makarating sa Ehipto kahit papaano. Pag-isipan nito, kung hindi nila siya kinapuotan, hindi nila siya ipagbibili bilang alipin sa isang mangangalakal na Ehipsyo. Kung hindi ito nangyari, malamang na hindi na niya mahahanap ang daan patungo sa Egypt. Dahil siya ang paborito ng kanyang ama, ang kanyang ama ay dapat na panatilihin siya sa kanyang tabi sa bawat oras hindi alam na ang kanyang nararapat na lugar ng tadhana ay nasa Egypt. Hindi sana siya nakarating sa bahay ni Faraon, hindi para pag-usapan ang pagpunta sa bilangguan na humantong sa kanya sa palasyo. Nakikita mo ba kung paano ginamit ng Diyos ang pagkapuot ng mga kapatid ni Jose para matupad ang kanyang layunin? Tunay na ang Diyos ay isang master planner. Hindi sapat na malaman kung bakit kinasusuklaman ka ng mga tao bilang pinili ng Diyos. Dapat alam mo rin kung paano tumugon sa puot na ito. Dapat mong malaman kung ano ang nais ng Diyos na gawin mo kapag natagpuan mo ang iyong sarili sa mga sitwasyong ito. Tignan natin ang ilan sa mga bagay na inaasahan ng Diyos na gawin mo. Una, inaasahan ng Diyos na tutugon ka sa kanilang galit ng may pagmamahal. Ironic, tama ba? Ang normal na tugon ay mag-aura para sa aura at suklian ang puot na nakukuha mo mula sa mga taong may parehong antas ng puot o mas mataas pa. Ngunit bilang isang napili, hindi mo ito magagawa. Iba ka. Hindi ka bahagi ng mundo, kaya hindi mo kayang harapin ang mga sitwasyon tulad ng iba. Nais ng Diyos na magpakita ka ng pagmamahal sa mga napupuot sa iyo. Ang kanyang utos ay mahalin ang lahat ng nakapaligid sa iyo, kabilang ang mga napupuot sa iyo. Sinasabi sa Lucas 6:27 at 28. Datapuwat sa inyo na nakikinig ay sinasabi ko, ibigin niyo ang inyong mga kaaway, gawin niyo ang mabuti sa mga napupuot sa inyo, pagpalain niyo ang mga sumusumpa sa inyo, ipanalangin niyo ang mga nananakit sa inyo. Kahit gaano pa kataas ang galit na ipinakita sa iyo ng mga tao, dapat mo silang mahalin bilang kapalit. Hindi lang iyon, nais ng Diyos na ipagdasal mo rin sila. Sinasabi ng Biblia na magkakaroon ka ng malalaking gantimpala kung susundin mo ang utos na ito. Ipinapakita rin ito na ikaw ay tunay na anak ng iyong Ama sa langit. Alam mo ba na ang pinakamahusay na paraan para patawarin ang isang taong nagkasala sa iyo ay ipagdasal sila? Kaya nga gusto ng Diyos na ipagdasal mo sila. Sa paggawa nito, makakatulong ito sa iyong patawarin sila. Kapag nagmahal ka at nagdarasal para sa mga napupuot sa iyo, hindi mo itatago sa iyong puso ang kanilang mga pagkakamali. Alalahanin ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pag-ibig sa aklat ng mga taga-Korinto. Sinasabi nito na ang pag-ibig ay hindi nagtataglay ng talaan ng mga kamalian. Alam ng Diyos kung gaano kadali para sa iyong puso na panatilihin ang mga pagkakasala, kaya ibinigay niya ang utos na ito ng maaga. Inihalimbawa ni Jesucristo ang utos na ito sa atin. Wala siyang itinala ng mga pagkakamali ng mga tao. Pinatawad niya ang mga napupuot sa kanya at minahal sila bilang kapalit. Kahit na pagkatapos nilang hilingin na siya ay dapat patayin bilang kapalit ng isang kilalang magnanakaw, wala pa rin siyang pinanghahawakan laban sa kanila. Nanalangin pa siya para sa kanila habang nasa krus. Napakamapagmahal na puso niya. Ginawa rin ito ni Stephen. Siya ay kinasusuklaman at pinatay dahil sa pangangaral ng Ebanghelyo, at habang binabato nila siya, papatayin siya, tumingin siya at nanalangin na patawarin sila ng Diyos. Matapos magawa ang mga ito, at matiyak na ang iyong puso ay nasa isang magandang lugar,
hindi nagkikimkim ng mga pagkakasala, dapat kang manatiling nakatutok. Nakikita at alam ng Diyos kung gaano ka nabalisa dahil sa puot at pagtanggi na iyong dinanas mula sa mga tao. Hindi niya alam kung gaano ka nabigla. Ngunit dapat mong malaman, hindi niya nais na maalis ng mga ito ang iyong tingin sa mahalaga, mula sa atas at layunin na inilagay niya sa iyong mga kamay. Hindi mo dapat pahintulutan ang pagkapuot na makagambala sa iyo sa pagtupad sa layunin ng Diyos. Dapat kang manatiling nakatutok at determinadong manatili sa Diyos habang tinutulungan ka niya na magtagumpay. Kailangan mong ipaalala sa iyong sarili ang kahalagahan ng gawain ng Diyos sa iyong mga kamay. Paalalahanan ang iyong sarili ng kanyang mga pamumuhunan sa iyong buhay. Isipin ang lahat ng ibinigay niya sa iyo para sa tagumpay at katuparan ng atas, at huwag hayaang masira ng galit ng mga tao ang atas na iyon. Gayon din, dapat mong patuloy na kaluguran ang Diyos sa iyong buhay. Huwag subukang baguhin ang anuman tungkol sa iyong buhay upang umangkop sa mga pamantayan ng mundo. Ang katotohanan na kinasusuklaman nila ang ilang bagay tungkol sa iyo ay hindi nangangahulugan na dapat mong subukang magbago para sa kanila. Tandaan, hindi sila ang iyong Panginoon. Ang Diyos ay. Ang iyong layunin ay dapat na pasayahin ang iyong guro. Bukod dito, hindi ka kabilang sa kanila at hindi dapat maging katulad nila. Ikaw ay kakaiba at espesyal. Ikaw ay pinili ng Diyos. Kung gayon, dapat mong panatilihing matatag at buo ang iyong pananampalataya sa Diyos. Dapat kang maniwala sa Diyos na nag-atas at pumili sa iyo para sa kanyang kabutihan. Dapat kang magtiwala na siya ay aktibong kumikilos sa iyo, ginagawa ang lahat para sa iyong ikabubuti. Siya ay hindi isang master na nagtatalaga sa iyo ng isang gawain, at pagkatapos ay nakaupo ng walang ginagawa, iniiwan kang mag-navigate ng mag-isa. Siya ay nananatili sa iyo, nagtatrabaho sa loob at sa pamamagitan mo. Dapat kang magtiwala sa kanya at pahintulutan siya na dalhin ang mabuting gawain sa matagumpay na pagkumpleto, gaya ng ipinangako niya sa kasulatan. Sinasabi sa Filipos 1:6, sa pagtitiwala dito, na siya na nagpasimula ng isang mabuting gawa sa inyo ay itutuloy ito hanggang sa pagkakumpleto hanggang sa araw ni Kristo Jesus. Panghuli, mahal na pinili, dapat mong panatilihin ang isang mabuting relasyon sa Diyos. Hindi ligtas para sa iyo na mahiwalay sa iyong guro. Dapat mong unahin ang iyong pakikisama sa Kanya. Maglaan ng oras at mangako sa pagdarasal at pag-aaral ng Kanyang salita. Ngayon manalangin tayo. Mahal na Panginoon, salamat sa lahat ng ipinagkaloob mo sa akin. Salamat sa pagiging kaibigan ko at Ama. Mahal mo ako at mananatili sa akin sa lahat ng oras. Salamat sa mga investment mo sa buhay ko. Binigyan mo ako ng kapangyarihan sa lahat ng kailangan ko para sa buhay at kabanalan. Ako ay nagpapasalamat, O Panginoon. Salamat sa pagpili sa akin upang ipalaganap ang iyong layunin dito sa lupa. Tinawag mo ako at ginawa mong kakaiba sa mga kapantay ko. Binigyan mo ako ng direksyon para sa buhay ko. Salamat sa pagbilang sa akin na karapat-dapat na ilagay ang iyong mahalagang tungkulin sa aking mga kamay. Salamat sa pagsuot sa akin ng iyong kaluwalhatian. Salamat sa paggawa sa akin at sa pamamagitan ko para sa iyong mabuting kasiyahan. Ama, salamat sa salitang ito na nagpala sa akin. Sinasabi ng Biblia na ang pagpasok ng iyong salita ay nagbibigay ng buhay, liwanag, at pangunawa na siyang aking patotoo pagkatapos makatagpo ng salitang ito. Salamat sa pagbibigay sa akin ng karunungan upang mahawakan ang puot. Naliwanagan din ako tungkol sa kung ano ang inaasahan niyong gagawin ko bilang tugon sa mga karanasang ito. Natitiyak kong binago ako ng mga salitang ito. Panginoon, hinihiling ko na tulungan mo akong manatiling nakatuon at determinado. Hinihiling ko na tulungan mo akong panatilihin ang aking pagtuon sa gawaing inilagay mo sa aking mga kamay. Hayaang huwag malipat ang aking tingin sa iyo. Ama, tulungan mo akong maabot ang taas ng tagumpay na iyong itinakda para sa akin. Hayaang matupad ang layunin na iyong iniata sa akin. Hindi ko nais na maging isang napiling sisidlan na nabigo. Alam kong hangad mo ang tagumpay para sa akin.
Natanggap ko iyon bilang aking katotohanan. Ama, dalangin ko na tulungan mo ang aking puso. Tulungan mo akong huwag panatilihin ang mga pagkakasala sa aking puso. Turuan mo akong magmahal at manalangin para sa mga napupuot sa akin. Dalangin ko na tulungan mo akong patawarin sila at huwag magtago ng mga talaan ng kanilang mga pagkakamali. Dalangin ko na turuan mo akong tumugon sa kanilang pagkamuhi ng may pagmamahal. Panginoon, tulungan mo akong kilalanin ang iyong presensya sa aking buhay. Dalangin ko na tulungan mo akong matandaan na ikaw ay kasama ko, gumagawa sa loob at sa pamamagitan ko. Hinihiling ko na tulungan mo akong maniwala na hindi mo ako iiwan na napadpad. Tulungan akong maniwala na iyong magdadala sa mabuting gawain na iyong nasimulan sa akin hanggang sa pagtatapos. Gusto kong magtiwala sa iyo sa lahat ng mayroon ako. Nais kong maging buo at hindi natitinag ang aking pananalig sa iyo. Mangyaring bigyan ako ng biyaya para sa mga ito. Mula ngayon, ipinag-uutos ko na ako ay mabubuhay lamang upang ikalugod mo, aking Panginoon. Kinikilala kita bilang aking guro at nagpapasakop sa iyong kalooban para sa akin. Hindi ako yuyuko sa pamantayan ng pamumuhay ng mundo, ngunit sa iyo lamang ako susuko. Ipinag-uutos ko na mamumuhay ako sa pagsunod bilang iyong gabay at pamumunuan ang aking buhay ayon sa nararapat. Hindi ako magiging itinapon na sisidlan. Ako ay mananatiling may kaugnayan sa layunin ng Diyos at mabubuhay upang ipahayag ang kanyang kaluwalhasyan hanggang sa mga dulo ng lupa. Salamat, Panginoon, sa pribilehiyong tumawag sa iyo at sa pagtitiwala na sasagot ka. Sapagkat sa pangalan ni Jesus, nanalangin ako. Amen. Mga minamahal, ang pagiging isang pinili ng Diyos ay may malaking responsibilidad. Sa Lucas 12:48, sinasabi ng Biblia, ngunit ang hindi nakakaalam at gumagawa ng mga bagay na nararapat sa parusa ay hahampasin ng kaunting palo. Sa bawat taong binigyan ng marami, marami ang hihingin, at sa pinagkatiwalaan ng marami, higit pa ang hihingin. Pinili ka ng Diyos upang matupad ang kanyang layunin dito sa lupa. Binigyan ka niya ng mga kakayahan upang maisagawa ang mga tiyak na gawain para sa kanya at sa ikaluluwalhati ng kanyang pangalan. Marami ang ibinigay sa iyo at hihilingin sa iyo. Hindi para takutin ka, pero hindi ito laro ng bata. Ang gawain ng Diyos sa iyong mga kamay ay seryosong negosyo. Hanggat hindi mo nauunawaan kung gaano kalalim ang gawain ng Diyos, maaaring hindi mo talaga alam ang esensya ng iyong pagkatawag bilang isang pinili. Napakahalaga ng ipinagagawa sa iyo ng Diyos. At dahil pinili ka niya para sa mahalagang gawain ito, naging mahalaga ka. Hindi ka isang non-entity. Hindi ka walang kwenta. Ikaw ay isang natatanging nilalang na ang layunin ng Diyos ay nasa iyong mga kamay upang matupad. Ngayon, iyon mismo ang dahilan kung bakit hinahabol ka ng dyablo. Ang dyablo ay humahabol lamang sa kung ano ang mahalaga. Hinahabol ka niya, sinusubukan kang idiskaril ng galit sa mga tao dahil sulit ka. Nakakita ka na ba ng daga na nag-aagawan para makasakay sa walang laman na plato? Hindi, dahil ang walang laman na plato na iyon ay walang mayaalok. Ngunit nakita mo ba ang pakikibaka ng isang daga na sinusubukang makapasok sa isang lalagyan na naglalaman ng mga pagkain? Nagpaikot-ikot ito, sumusubok na umakyat, at nagtatangkang humakbang hanggang sa magkaroon ng access. Ginagawa iyon dahil mayroong isang bagay na may halaga at pakinabang sa bag. Ang pagkakatulad na ito ay naglalarawan sa mga operasyon ng kaaway. Natutuwa akong nakarating ka sa dulo ng video na ito. Kung hindi mo pa nagagawa, mangyaring mag-subscribe sa channel na ito at i-click ang pindutan ng notification. Shalom!